Titingin lang ako sa balita, titingnan ko sino na ba ang pangulo ng Pilipinas. Baka mamaya may bagong pangulo eh, no? Wala, si PBBM pa rin ang pangulo. Si PBBM pa rin. Ano na ngayon? Mga didishit, napahiya na naman sila, napahiya na naman sila, napahiya na naman sila. Ay, napahiya na naman sila, napahiya na naman ang mga didishits. Napahiya na naman sila. So ano na, iyakan na. Iyakan na. Iyak na, mga didishits. So guys, i-topic lang natin ito, no? Kasi itong, hindi to alam ng mga didishits eh. Ang mga didishits kasi ay mga fake news peddlers. So hindi po nila alam yung tunay na nangyayari sa Marcos administration, no? So i-topic lang natin to. Yan. Yan, to. So, alam niyo ba mga kaibigan, no, na napakaganda po ng pagmamanage ng ating Pangulo sa ekonomiya ng ating bansa, maging sa inflation, no? Inflation management. How President Marcos Jr. outperformed Duterte in stabilizing prices. Yan. So yan mga kaibigan, titingnan natin ngayon, ano ba yung ginawa ng ating Pangulo na kanya pong naungusan itong Duterte administration, no? Para sa pag-i-stabilize ng mga prices, no? So tingnan po natin. Mga kaibigan, inflation is the most visible indicators of a nation's economic health, directly affecting the cost of living and well-being of its citizens. While the Duterte administrations noong 2016 at 2021, kalahati ng taon na yan, no? Duterte admin 2016 to June 30, 2022, tackled inflation with a mix of tax reforms and monetary policy adjustments. It was under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., the inflation management reached new heights of effectiveness, no? So reflecting a sharper, more proactive approach to economic governance. And then, mga kaibigan, atin munang muna natin ng konti, expound natin, no? So, sinasabi po dito, yung inflation, yung management po ng inflation sa panahon po ni Duterte at sa panahon ngayon ni PBBM, ay kitang-kita natin na si PBBM po ay na kanya pong naungusan, no? Yung inflation management na ginawa ng Duterte administration ay nalampasan po ng ating Pangulo, ng Marcos administration, no? So nagawa po ng Marcos administration na ang inflation ay mapababa at ang ekonomiya ng ating bansa ay maging stable, no? So unlike po sa panahon ni Duterte na pag ganun-ganun po no? Pagpasok niya maganda yung inflation, no? Galing kay Noynoy Aquino, maganda yung inflation. Pagkatapos, siya na ang nakaupo, naggaganon-ganon, naggagawang-gawang yung inflation rate, no? So, kita natin na hindi po nagiging stable. And then, mga kaibigan, yung challenges naman na kanilang kinaharap pagdating po sa pagmamanage, no, sa administration, President Rodrigo Duterte, mga kaibigan, ito yung sinasabi ko kanina, si former President Rodrigo Duterte, na inherit po niya a relatively stable inflation rate of 1.25% in 2016. So ito po, pinamana po ni Pinoy, no, Pinoy administration, pinamana kay Duterte ang 1.25% inflation rate. So maganda, di ba? Maganda po yung iniwan ni Pinoy. Pero mga kaibigan, no, yung administrasyon ni Duterte, mga kaibigan, ay
marami pong mga ano, naka-encounter ng, iba-iba at mga mahalagang mga economic, headwinds mga kaibigan 'no. So, nag-introduce sila ng iba-ibang mga tax reform, for acceleration and inclusion train law in 2018 led to a sharp spike in prices. So, mga kaibigan, tingnan niyo kita niyo. So, si Duterte pala mga kaibigan ang may kasalanan talaga 'no, kung bakit nag-spike po, tumaas ng tumaas ang presyo ng mga bilihin. Kung titignan natin, si Duterte po talaga ang may kasalanan 'no, kasi ito, the introduction of the tax reform for acceleration and inclusion train law in 2018 led to a sharp spike in prices, pushing inflation to a decade high of 5.31. Tingnan niyo mga kaibigan, mismanagement po ang nangyari sa panahon ni Duterte. From 1.25 no, namana niya kay Pinoy. Ganda ng inflation no, sa kay Pinoy namana po ni Duterte 1.25 kay Pinoy 2016. Pagkatapos nung si Duterte nang nakaupo, yun lumaki po ang inflation ay grabe talaga, tumaas po ang inflation rate natin dahil po sa mga ginawang mga economic measures ni Duterte sa pagpirma niya ng train law na talaga namang naging dahilan para tumaas, bumulusok ang presyo ng mga bilihin. So dito po kitang-kita natin na ito pong si Duterte ay talagang salot sa ating bansa. Siya po ang major problem, salot sa ating bansa. Kaya tumaas ang mga bilihin natin dahil sa kanyang mga pinipirmahan na mga batas. O di ba nga, SSS natin, pagpasok ng 2025, tumaas. O sinong pumirma? Duterte din. Social Security Act of 2018, Duterte din ang pumirma na pagtungtong ng 2025, 15% na ang SSS. O di ba? Salot talaga mga kababayan, salot. Siya talaga ang dahilan kung bakit tumataas lahat ng mga bilihin, pati yung mga contribution natin, SSS. So siya po talaga ang dahilan. Salot talaga. Kaya dapat nang kalusin ang mga Duterte. Impeach, lukring, impeach Sara Duterte, ang mga salot ng bayan, ang mga makapili, ang mga traidor ng bayan, ang mga pro-China, ang mga komunista, no? Sila ang dapat na kalusin dahil itong mga Duterte, sila ang mga NPA, mga komunista, mga pro-China, mga salot ng bayan, no? Ano pa? So, sabi pa dito, the policy's intention to raise revenues for infrastructure projects was overshadowed by its impact on fuel and commodity prices. Combined with rising global oil prices and domestic supply chain disruptions, the public felt the weight of higher living costs. So grabe mga kaibigan, si Duterte talaga ang dahilan no, kung bakit po tumaas ang mga bilihin dito sa ating bansa. Pinataas po niya dahil po sa pagpirma niya ng tax reform for acceleration and inclusion train law in 2018. So siya po talaga ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan, no? So pagdating po sa ating Pangulo, no, kay President Marcos, pagdating po niya, President Marcos Jr. entered office in mid-2022 amid an event more volatile economic landscape. Global supply chain issues from COVID-19, pandemic lingered, exacerbated by the Russian-Ukraine conflict, which sent global oil and food prices. So mga kaibigan, pagdating po ni PBBM, gabi po yung mga issue, no? Kasi pagdating ni PBBM, andyan yung baon tayo, nakabaon po tayo dahil sa pandemic. Tapos biglang pasok gera ng Russia at saka ng Ukraine, di ba? Tapos nandyan pa yung naapektuhan yung oil production. Ang Saudi Arabia nagdeklara na kaunti lang ang kanilang ipoproduce daw na oil. Tapos nagkaroon pa ng krisis sa Red Sea. May mga pirata, no? Pinipirata po yung mga oil tanker na dumadaan, no? Oil tanker, mga kaibigan na yung kanilang mga ship, no? May mga laman ng mga oil, mga kaibigan, mga gas
pinipirata po mga kaibigan, pinapasok ng mga pirata diyan po sa Red Sea, no? So ang dami pong mga problema pagdating po ni PBBM. So sabi ko nga po sa inyo, no, kung ang Pangulo natin ngayon ay hindi magaling, aba, mga kaibigan, baon na tayo ngayon, bagsak na tayo. Kung hindi magaling ang ating Pangulo at ang kanyang economic team, bagsak na tayo ngayon. Mga kaibigan, dinagdagan pa ng napakalaking utang ni Duterte. Yung utang niya na iniwan pa niya kay PBBM, guys, 7.2 trillion. Oh, grabe mga kaibigan ang utang na iniwan ni Duterte kay PBBM. Kanya lang yun, kanya. Kapag ipag-combine natin, mga kaibigan, ang utang niya ay pumapatak ng 12.7 trillion or kapag ating na round off 13 trillion na yan. Grabe, 'di ba? So pasalamat talaga tayo at ang pag-handle ngayon ng ating Pangulo PBBM ay talagang maganda dahil sa talino, sa galing ng ating Pangulo ay talagang na overcome natin lahat ng mga problema, lahat ng mga naranasan natin ng mga krisis ay talagang na-overcome natin at maganda ang ating patungo. Kita nyo mga kaibigan, lagi tayong fastest growing economy, mga kaibigan, in Asia. At ang laki po ng ating IRR, mga kaibigan. At yung ating GR, no? Ang laki po, mga kaibigan. So, eto guys, eto pa. Ang sabi pa dito, no? And nga, inflation average 5.82% in 2022 sa panahon ito ng 2022, no, Duterte, mga kaibigan, no, at pagpasok ni PBBM, no. So nag-reach ito ng 5.98, no, si PBBM na noon, mga kaibigan, si PBBM na ang nakaupo in 2023. However, Marcos Jr. administrations quickly enacted policies that reverse these trends, bringing inflation down to 3.2 by 2024. Ang galing, Ang galing ng Pangulo natin. So, mga kaibigan, tumataas yung inflation, napapababa niya. Guys, ang galing ng Pangulo natin, no? Kasi magaling po ang Pangulo natin at ang kanyang economic team, magaling po mag-strategy. Siyempre, kapag magaling ang Pangulo, magaling din ang economic team. Kasi hindi naman pipili ang isang magaling na Pangulo ng mga bobo na economic team. Hindi naman, kasi alam niya yan ba? Magaling siya So hindi siya pipili ng mga bobo na economic team. So kaya mga kaibigan, ang ganda po, no? At talaga namang sabi ko nga sa inyo kanina sa live ko, mga guys, in-acknowledge po ng World Bank yung galing po, yung galing ng ating presidente. At talagang baw na baw po ang World Bank sa ating Pangulo, mga kaibigan. Dahil nagawa niya, mga kaibigan, na iangat ang ating ekonomiya sa kabila ng political turmoil na nangyayari ngayon, sa kabila ng mga external threat na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, at sa kabila ng mga kasamot-sari na mga krisis na nangyayari sa buong mundo, kasama na dyan ang giyera sa Ukraine, Russia, at yung mga sanction na ginagawa, no, ng Amerika sa Ukraine, sa Russia. At andyan pa yung mga problema sa oil, no? Yung pagbabawas ng Saudi Arabia ng kanilang production. So ang dami-dami talaga mga problema, mga kaibigan. Pero dahil sa galing ng ating Pangulo, lahat ito ay kanyang namamanage effectively. Napakagaling talaga, mga kaibigan, ng ating Pangulo, no? So mga kaibigan, hindi ko ma-imagine kung si Lucreng ang nakaupo ngayon. Bagsak na bagsak tayo ngayon, mga kaibigan. Masahol pa tayo sa Sri Lanka. Masahol pa tayo sa Myanmar. Masahol pa tayo doon sa mga bansa na bagsak na dahil ang kanilang ekonomiya ay talaga namang hindi nila na-recover magmula nung nagkaroon ng pandemic, hindi na nila na-recover. Pero tingnan niyo tayo, mga kaibigan. Gosh, tinatanong ng mga reporter, tinatanong ng mga world leaders si PBBM, how do you do that? Paano mo nagawa yan? Paano mo nagawa ng ekonomiya ng Pilipinas? Isang developing country na umusan mo yung ekonomiya ng mga first world country. My God, ang galing-galing po ng ating Pangulo. Tinatanong siya ng mga world leaders na kakakilabot na tayo isang developing country, isang maliit na bansa, pero namamayagpag ang ating ekonomiya. Ang galing, mga kaibigan. Napakagaling ng ating Pangulo. Very smart at talaga magaling siya mag-strategize. Pero hindi po yan ma-appreciate ng mga DD sheets na iisa ang layunin kundi pamagsakin si PBBM at ilagay ang kanilang Lucreng na bobo, walang alam. At ang alam lang, mga kaibigan, ay magmura
at ang alam lang ay gumastos ng confidential funds. Yan mga kaibigan, ang gusto nila. Ang gusto nilang ilagay ay isang lukring na bobo, walang alam. Walang alam kung paano mag-strategize. Ang alam lang ay kung paano manira, kung paano manlait, at kung paano magyabang. Yan lang ang alam ni lukring, walang iba. Diba? So mga kaibigan, patuloy po natin suportahan ng ating Pangulo dahil napakaganda po ng ginagawa niya sa ating bayan at hindi po tayo nagkamali na siya ang ating binoto. Nang dahil po sa Pangulo natin mga kaibigan ay hindi natin halos nararamdaman yung mga utang ni Duterte. Walang hiyang Duterte, itong kago talaga itong si Duterte. Ay, sorry. Sorry. Napamura talaga. So kita ng mga kaibigan, kung titingnan mo talaga mga kaibigan kung titingnan mo talaga, sa sobrang lala ng ginawa ni Duterte, mga kaibigan, dapat bagsak na tayo ngayon eh. Pero hindi tayo bumagsak. Diba? Kasi nga, ang galing ng Pangulo natin. Ang galing niya mag-manage. Ang galing niya mag-strategize. Bagsak na tayo dapat ngayon. Eh, biruin mo, iwanan ka ba naman ng 13 trillion na utang? Guys, kanina nga, diba? Kanina, inisa-isa ko sa inyo kung ano ang epekto ng 13 trillion na utang na iniwan ni Duterte. Ang laki ng epekto niyan sa ekonomiya ng ating bansa. Para mo nang ipinagbili ang future ng iyong mga apo, ng iyong kaapu-apuhan, ng mga future generations. Ganyan po ang epekto ng napakalaking utang ni Duterte. Pero bakit hindi natin masyadong ramdam? Bakit maganda pa rin ang ekonomiya natin? Bakit tayo ay fastest economy pa rin in Asia? Kasi nga magaling ang Pangulo natin. Yun lang yun, walang iba. Magaling ang Pangulo natin. The best, di ba? Eh kung si Lukring yan, wala na yan mga kaibigan, wala na yan. Bagsak na tayo ngayon, lulugo-lugo tayo lahat ngayon mga kaibigan. At natitiyak ko, wala na rin magpapautang sa atin. Guys, tingnan nyo, katulad ng Sri Lanka, wala nang nagpapautang sa kanila kasi na-mismanage yung ekonomiya ng kanilang bansa. Oh, ganyan po mangyayari sa atin. Kaya mga kaibigan, sa mga darating na eleksyon, guys, tingnan nyo ang inyong iboboto. Huwag kayong boboto ng mga makaduterte na mga senador, yung mga politiko na makaduterte. Huwag kayong boboto mga kaibigan. Iisa lang ang likaw ng bituka ng mga yan. Mga pro-China, mga makapili, mga pro-pogo, no? Mga mahilig sa mga illegal na mga gawain. Guys, isa lang ang mga likaw ng bitukan yan. At ang gusto lang yan ay isulong ang kanilang mga self-interest. Yung mga interest nila para magpayaman, magkamal ng mga limpak-limpak na salapi at hindi nila aim ang payabungin, ang payamanin ang sambayan ng Pilipino, dalhin tayo tungo sa bagong Pilipinas. Wala silang ganyang vision mga kaibigan. Ano lang ang vision nila? Magkamal ng limpak-limpak na pera. Mga kaibigan, balikan nyo Duterte time. Balikan nyo ang administrasyon ni Duterte. Tingnan nyo kung may ginawa ba si Duterte na maayos para ang ating bansa ay maging yung tinatawag na middle class income. Mga kaibigan, nakita nyo ba yung sinasabi ni Lukring? Yung sinasabi ni Lukring sa isang speech niya na dapat daw ngayon, middle class income daw tayo, dapat daw ngayon, ganito daw tayo, ang mga Pilipino daw may trabaho, dapat daw, hello? Tanungin ko siya, ang tatay mo 6 na taon, natapos ang tatay mo 6 na taon, anong nangyari? May nangyari ba? Disaster. Anong ginawa ni Duterte? 30,000 EJK. Ginawang legal ang mga pogo, torture, kidnapping, puro mga illegal, human trafficking, sex trafficking, scammer. Ano pa? Mga pastillas scammer. Ano pang ginawa ni Duterte? Pinapasok dito ang mga tsekwa, binigyan ng mga birth certificate, binigyan ng mga passport. Kaya nga ginawa niyang 10 years ang validity ng passport para ang mag-benefit nito ay yung mga tsekwa na binigyan ng birth certificate, ng citizenship, at binigyan ng passport. Yan ang main reason kung bakit niya ginawang 10 years ang validity ng passport. So ang mga DD-shirt naman, ng mga tanga, ng mga bulag, ng mga walang alam, tuwang-tuwa sila, 10 years na daw ang passport, ang validity. Hindi nila alam ang pinaka-main reason kung bakit ginawang 10 years ang validity ng passport. Hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa mga Pilipino. Yan ay dahil sa mga tsekwa na binigyan niya ng mga birth certificate at binigyan ng Philippine passport. Hindi ang
ang talagang target kung bakit niya ginawang 10 years ang validity. Magano kayo, dumilat-dilat kayo. Yung mga mata ninyo na natutulog, idilat-dilat niyo para makita niyo ang katotohanan, di ba? Kasi bulag kayo sa katotohanan eh. Idilat yung mga mata niyo. Tapos ano pa? Ano pa? Ang daming nawawalang mga sabungero. Guys, nawawalang mga sabungero, almost 300 hanggang ngayon walang nakikita. Di ba? Kasi nga, baka pinagtsutsugin na yun sa panahon ni Duterte. Kabi-kabilang rape, kabi-kabilang nakawan. Grabe mga kaibigan, ang laki ng crime rate. Tapos nakakabalita pa tayo, PDEA, PNP, nagbabarilan mga kaibigan. Kita niyo sa panahon ni Duterte, PDEA at saka PNP nagbabarilan. Nag-aagawan. Kasi nga, may ganun, no? Sa panahon ngayon ni PBBM, may ganyan ba? Walang ganyan sa panahon ngayon ni PBBM. Kasi ngayon sa panahon ni PBBM, naka-organize lahat. At lahat yan, ang gusto ng Pangulo natin, maayos, organisado, at kailangan tapat ka sa tungkulin mo. Hindi po pwedeng, merong ano doon, merong huhulihin doon. Ako, mag-uunahan tayo kasi kailangan mag-unahan tayo dahil alam niyo na, ganito, Panahon niya ni Duterte. Tinuruan niya ang mga pulis, ang mga military natin, tinuruan niya kung paano maging masamang tao, kung paano maging kriminal. Ang mga pulis na ang main job description ay manghuli. Sa panahon ni Duterte, hindi na sila nanguhuli, kundi pumatay ng tao. Yun na ang kanilang job description. To kill, and kill. Nawala na yung panghuhuli, nawala na yung gumawa ng case study. Nawala na. Na lang, kill. Diba? Yun na lang ang nangyari sa panahon ni Duterte. Walang iba. Kaya mga kaibigan, hindi nyo kami mauuto. Ang sambayan ng Pilipino ay gising na sa katotohanan. Hindi nyo kami mauuto, mga kaibigan. Kayo lang naman ang nauuto eh. Kayo lang naman na mga didishit, no? Kayo lang ang nauuto. Hindi po kami. Case filing po. Yan. Tama ka dyan. Wash Meno 233. Case filing. Wala nang case filing. Sa panahon ni Duterte, wala nang case filing. Wala na yung huhulihin. Pagkatapos, mag-case study muna, no? Pag-aaralan kung ano bang nangyari dyan, iimbestigahan. Pagkatapos, saka na mag-case filing. Walang ganoon. Kasi sa panahon niya, kill lang. Kill. Patayin nyo lahat yan. Ganun lang. Diba? So mga kaibigan, yan ay isang administrasyon ng mga barbaro. So hindi po tayo dyan po pwede. Mga administrasyon ng barbaric, no? Walang Diyos. Hindi tayo po pwede yan kasi civilized world na tayo. At tayo po ay merong paggalang sa human rights. Ang ating Pangulo ay may paggalang sa human rights. Ayaw po niya yung mga ganyan, yung mga nagba-violate, no, sa batas. Ayaw po niya. So, mga kaibigan, hindi na gusto ng taong bayan yung mga nagsisiga-sigaan na yun. Kasi yan po, panahon lang po yan ng dark ages, middle ages. Yan po, ang mga tao nagsusurvive kapag siga. Siga ka, matapang ka, magsusurvive ka, at walang manghuhuli sa'yo kahit ilan pa ang napatay mo. Walang manghuhuli sa'yo. Ganyan po, dark ages, medieval time, ganyan po. Pero ngayon, nasa na tayo? Nasa age na tayo ng modern age na tayo. Democratic na tayo dito. No? Democratic.